Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa wafaqna li ittiba'i sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng pagpupuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo magpapasalamat sa Kanya dahil itinuro niya sa atin ang matuwid na landas tungo sa pananampalatayang Islam na naaayon naman sa pamantayan ng Quran at sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo po ay magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagpapala at kapayapaan. Ganon din sa kanyang mga sahaba at ganon din sa kanyang mga kamag-anakan hanggang sa lahat-lahat ng mga tao na sumunod sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, binabati po namin kayong lahat ng pagbati mula sa reliyong Islam, tulad ng pagbigkas po namin ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating pong pag-uusapan ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay patungkol po sa isang hadis na aming tinalakay nitong mga nakarang araw lamang. So, kailangan po nating i-review, balikan ang paksa na iyon dahil hindi po masyadong buo or kumpleto ang mga detalye na ating tinalakay. So, ngayon, nais po namin ipaliwanag ng buo, kumpleto ang buong detalye sa abot ng aming makakaya inshallah. So bago po natin umpisahan ang pagtalakay sa usapin na ito tungkol sa isang hadis na ating binanggit sa mga nakarang araw na ating muhadara, ay nais ko munang humingi ng patnubay sa Allah subhanahu wa ta'ala unang-una. At nais ko rin humingi ng paunang paumanhin sa lahat-lahat ng nakikinood ngayon dahil ang usapin po natin ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay very sensitive po ang ating tatalakayin na masala ngayong araw, ngayong oras. So humihingi po kami ng paumanhin unang-una sa aming sarili kung sakali man na mayroon pong matamaan sa ating usapin ngayong oras. Humihingi po kami ng paumanhin una-una sa aming mga sarili at sa inyong lahat. So sana po ay tayo po ay tumangkilik, makinig at unawain ang ating usapin ngayong oras na ito. So, ang ating pong tatalakayin ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay patungkol po sa isang hadis na nabanggit po namin nitong mga nakaraang araw lamang. Ayon sa hadis na ito ay nagmula ito sa kay Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kanyang sinabi, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksaru munafiki ummati qurra'uha. Ang kahulugan ng hadis na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay medyo sensitibo po, pero kinakailangan po na may pamahagi namin, mai-share namin ang katotohanan tungkol sa hadis na ito. Ang kahulugan po ng hadis na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamaraming mga munapik sa kanyang mga umma ay matatagpuan sa mga taong nagbabasa sa Quran. So, nakakagulat po, nakapagtataka ang hadis na ito. So, ito ang ating ipapaliwanag ng buong buo, kumpleto, na maunawaan na, lubos na maunawaan natin, inshallah, sa abot ng aming makakaya, inshallah. At iba pang mga kadahilan ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam kaya namin tinalakay ang hadis na ito dahil mayroon po isang kapatid natin sa pananampalatayang Islam na nagtanong po siya sa atin tungkol sa hadis na ito.
kung ano ba ang tunay na kahulugan ng hadis na ito. Ano ba ang pagpapaliwanag ng mga ulama ukol sa hadis na ito. So, ito, pinagbigyan namin ang kanyang request at ating pag-uusapan ngayong gabi sa abot ng aming makakaya, inshallah. So, medyo very sensitive po ang usapin na ito, pero kailangan talaga na maiparating natin, maipaabot natin sa mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam para lubos na maunawaan nila. Ang hadis po na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay sahih po dahil dahil ito ay tinashih ni Muhammad Nasruddin Al-Albani ang hadis na ito. So wala pong discuss sa hadis na ito dahil napakalakas po, pero ang ating gagawin ay ipapaliwanag natin kung ano ang pagpapaliwanag ng mga ulama ukol sa hadis na ito. So uulitin namin ang hadis na ito na binasa namin kanina. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, aksaru munafiki ummati qura'uha. Karamihan sa mga karamihan sa mga munafik na matatagpuan sa aking mga ummah, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang mga taong nagbabasa ng Quran. So nakapagtataka po, mga kapatid, nakakagulat po ang kahulugan ng hadis na ito. Dahil sinabi mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na karamihan sa mga munafik ay matatagpuan sa mga nagbabasa ng Quran. So bakit po nasabi ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bakit kaya? Alam natin kung gaano kasama o gaano kabigat ang isang taong munafik. Alam natin ang munafik ay may dalawang uri ng munafik. Mayroong tinatawag na munafik an-nifaqul amali at saka an-nifaqul i'tiqadi. Ang una, yung tinatawag ng nifaqul amali, yung pagkamunafik na gawain lamang. Pangalawa, an-nifaqul i'tiqadi, yung nifaq na pagkamunafik na i'tiqad, ibig sabihin yung kanyang paniniwala. So ang nifaqul amali, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay la yakhrujuhu minal millah, hindi po siya makakalabas sa reliyong Islam. Pero itong nifaqul akadi o etikadi, itong pagkamunafik na paniniwala ng kanyang puso, ay ito yung tinatawag na yakhrujuhu minal millah, siya ay makakalabas sa reliyong Islam. Ibig sabihin, magiging kupar po ang isang tao na ang kanyang pagkanipak, ang kanyang pagkamunapik ay nipako akadi, ibig sabihin pagkamunapik na paniniwala. So ang munapik, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ayon sa pagpapaliwanag ng mga ulama. Ito muna ang ating ipapaliwanag kung ano ba talaga ang munapik. Ang munafik ayon sa pagpapaliwanag ng mga ulama, yudhirul Islam wa yubtinu al-kafir. Ang munafik, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ayon sa pagpapaliwanag ng mga ulama, ay ang kanyang katauhan, ang kanyang panlabas na anyo ay ang kanyang ipinapakita sa maraming tao ay siya ay Muslim. Siya ay Islam. Yun po ang tinatawag na munafik. Wa yubtinu al-kafir. At ang kanyang pagkatao naman, sa kanyang pagkatao naman ay siya ay kafir. Ibig sabihin, ang kanyang puso, ang kanyang buong pagkatao ay kafir siya. So ang pinapakita lamang niya, siya ay Muslim, ngunit dito sa kanyang puso, siya ay kafir. Yun po ang kahulugan ng munafik ayon sa pagpapaliwanag ng mga ulama. So ang munafik, mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
Ayon sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, kung hindi po kami nagkakamali, sa Suratul Baqarah, ba'adawju billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Meron sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga tao na kanilang sinasabi na kami ay naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at kami ay naniniwala sa huling araw. Ngunit sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila ay hindi po naniniwala. Sa makatuwid, sila ay hindi po naniniwala. Ibig sabihin, itong munapik, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay sinasabi ng kanyang dila, ngunit hindi niya ginagawa. Sinasabi niya, kiniklaim niya na siya ay Muslim, siya ay totoong Muslim or Muslima, ngunit hindi niya ito iniimplementa. Ganun po ang tunay na kahulugan ng munapik. So, ibig sabihin, ang munapik ay kasama na dito yung arya. Isa ito sa mga katangian ng mga munapik, ang pagpapakitang tao lamang. Tignan nyo ang mga munapik, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang mga munapik, minsan nakikita natin na sila pa yung nangunguna sa pagpasok ng masjid, nagsasala, nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, nag-hajj, nagbibigay ng zakah, kawang-gawa, lahat ng mga gawaing Islam, gawaing ibada, ay ito ay isang riya lamang para sa mga munapik. Ibig sabihin, hindi totoo, hindi ikhlas sa kanilang mga puso ang kanilang mga ginagawang ibada. So, kabilang itong riya sa mga katangian ng mga munapik, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, babalik po tayo dito sa hadis na ating binasa kanina, na sabi ng sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi ng sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, aksaru munapiki ummati kurauha. Karamihan sa mga ummat ko, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mga munapik, yung mga karamihan sa mga munapik na matatagpuan sa aking umma, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mula sa kanila na mga nagbabasa ng Quran. Ayon sa pagpapaliwanag ng mga ulama ukol sa hadis na ito, para maliwanagan tayo, bakit naging munapik yung nagbabasa ng Quran. Alam natin, ang mga nagbabasa ng Quran, bukod sa ito ay bukod sa ito ay ibada sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay napakalaki po ng gantimpala na ating matatanggap mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadis, isang letra lamang o isang huruf lamang ng talata ng isang aya mula sa Quran ang ating mababasa, ay meron po tayong gantimpala na katumbas ng isang hasana, isang kabutihan. Na ang hasana na ito, ayon sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay nagbubunga o equivalent niya po ay nagiging times 10 itong isang hasana. So napakalaking reward ang ibinibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong nagbabasa ng Quran. Bukod sa ito ay ibada, zikr sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam natin na zikr, ibada, maraming reward ang matatanggap ng taong nagbabasa sa Quran. So, kung titignan natin, wala pong mali sa pagbabasa ng Quran. Wala pong masama sa pagbabasa ng Quran. Bagkus ito ay napakabuting gawain. Ito ay napakabuting gawain ng isang taong Muslima na siya ay nagbabasa ng Quran. Dahil ito ay salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napakalaking reward po. Pero taliwas po dito sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang tinukoy mismo, na karamihan sa mga munapik ay matatagpuan sa kanyang mga ummah na nagbabasa ng Quran. So paano po ito nangyari? Ayon sa pagpapaliwanag ng mga ulama, mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam, ayon sa kanila, sabi nila, humul ladina yahfiduna al-Quran wa yakra'unahu gayrihim li adalid dunya la li adalil akhirah wa ma indallah. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang mga tao na ito na kanilang inaalagaan, pinahalagahan ang Quran at kanila itong binabasa. Gayrihim, ngunit hindi ito taliwas sa kanilang mga niya. Li adalid dunya, sa ang kanilang niya
Ang kanilang layunin sa kanilang pagbabasa ng Quran ay liajalid dunya, ibig sabihin ay para lamang sa makamundong bagay, makamundo. Ibig sabihin para lamang sa mundo ang kanilang niya. La liajalil akhirah wa ma indallah, hindi para sa akhirah, huling araw, or araw ng paghuhukom, o di kaya para sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang ginagawang pagbabasa sa Quran. So malinaw po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kanilang pagbabasa sa Quran, ang kanilang layunin ay para lamang dito sa mundo, hindi para sa akhirah or hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa karugtong ng sinabi ng mga ulama, al-muradu kullal qura'i faqad yakunu min ba'dihim killatul ikhlas bil amali wa tabarru min ar-riya was-sum'ah. Ang tunay na layunin ng mga tao na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, meron sa kanila na kulang ang kanilang pagka-ikhlas. Hindi sapat, kumbaga, kakaunti lang ang kanilang pagka-ikhlas sa kanilang mga gawaing ibada. Na ito ay watabarru'u minariya. Tinatangkilik nila ang pagiging riya, ang tao. Wasum'a, ibig sabihin, wasum'a ibig sabihin ay pagpaparinig lamang. Pagpaparinig lamang. Tulad ng pagbabasa ng Quran. Ang tinatamaan ng hadis na ito ay yung nagbabasa, tulad ng pagbabasa ng Quran, sila ay nagbabasa ng Quran na ang kanilang hangarin, ang kanilang layunin ay para makita ng maraming tao, para marinig ng maraming tao. Tulad nitong mga kontestan, mga kapatid. Ito nga ba ang sinasabi ko kanina, marami po ang matatamaan ng ating tinatalakay ngayon. So, kung sakali man na mayroon pong mali sa aking tinatalakay ngayon, ay tumatanggap po kami ng commitment mula sa inyo. Isangguni po ninyo sa mga ustads, mga ulama, itong aking video, aking muhadara. Kung sakali na may pagkakamali man, ay kusa ko po itong tatanggapin. Taos puso ko pong tatanggapin ang aking pagkakamali. Kung sakali mali ang aking pagbibigay, paliwanag ukol sa muhadara na ito, tumatanggap po kami. Pero kung sakali man na ako ay tama, kung sakali man na ako ay tama, kung mayroon man sa atin na matamaan, unang-una ang aking sarili, at ganun din sa inyong mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tanggapin po natin. Kahit na ito ay masakit. Kasi marami po tayong matatamaan dito. Pero kinakailangan talaga na maipaliwanag namin ito, maiparating namin sa lahat-lahat ng mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam. Tulad po ng mga kontestan, mga kapatid. Itong kontestan sa Quran ay kasama dito. Napabilang po itong mga kontestan. Pag kontestan, tulad ng mga ginagawa ng mga kontestan sa Malaysian. Tinutukoy ko pero wala pa akong minimension na tao. Basta yung kontestan na tulad niyang ginagawa ng mga Malaysian, mga Egyptian na may kontestan sa kanilang mga lugar, itong international contestant reading Quran, ay napabilang po dito. Dahil alam niyo ba kung bakit napabilang? Dahil tignan ninyo, lahat ng contestant ay wala po yang hinahangad. Wala po silang layunin na ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang layunin nila, lahat-lahat ng contestant, tignan nyo, lahat-lahat ng contestant, ang layunin lang nila ay para sila ay manalo. Diba? Lahat ng contestant sa reading Quran, ang layunin nila ay para sila ay manalo. So, kapag ang layunin natin ay para tayo ay manalo, pag tayo ay nagbabasa ng Quran, tignan nyo, pag sila ay nagbabasa ng Quran, ay nasa paligid nila, nasa harapan nila yung mga judge, o ang maraming taong nanonood, nakikinig sa reading contestant. So, itong nagbabasa ng Quran sa contestant, lahat-lahat ng paraan, itong nagbabasa ng Quran sa contestant, lahat-lahat ng paraan ay kanyang gagawin para lamang siya ay manalo. Tignan ninyo, para lamang siya ay manalo sa contestant. Kanyang ginagawa lahat ng
pag-iibayo, pagpapaganda ng kanyang boses para lamang siya ay marinig ng judge, para siya ay maipanalo ng judge o maraming tao. So ibig sabihin, liajalid dunya, para lamang sa mundo, hindi para sa akhirah, hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito man ay masakit tanggapin, mahirap tanggapin, pero ito ang buong katotohanan. At saka ito ay bid'ah. Sinasabi ko po, ito ay bid'ah. Itong contestant reading Quran. Sa kahit saan lugar. Wala pong pinipili. Kahit saan lugar ang reading Quran contestant, ito po ay bid'ah. Dahil hindi po ito ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahin mo man ng hadis, lahat-lahat ng hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po niya ito ginawa. Walang naging contestant sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa kanyang mga sahaba, hanggang sa mga tabiin, hanggang sa mga tabi'ut tabiin, hanggang sa dumating ng mga a'immatus salaf, ay hindi po nila ito iginawa. So saan po ito napabilang? Kapag hindi ka sumunod sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang gawain na hindi tugma sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin ito ay bid'ah. Dahil dalawa lang po itong bagay. Una, ang ibada natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pinagsisikapan natin na tayo ay makasunod sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi man ginawa ng propeta, ito ay kanyang ipinag-utos. Ito ang sunnah, dinaanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag taliwas o di kaya hindi po tugma ang ating ginagawang ibada sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay bid'ah. Pag hindi tugma sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala na itong kinabibilangan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kundi ito ay mahuhulog sa bid'ah. Ganun po kasimple. Dalawa lang. Kung hindi bid'ah, sunnah. Kung hindi sunnah, bid'ah. Ganun lang po kasimple. So matatanong ko po kayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, itong contestant po ba ay naayon sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Meron po bang isinagawang contestant sa panahon ng propeta, sa panahon ng mga sahaba, sa panahon ng mga tabi'ut tabi'in, sa panahon ng mga a'immatus salaf? Wala po, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So nahuhulog po ito, napabilang po ito sa bid'ah. Bukod sa ito ay napabilang din sa riya. So ito yung tinutukoy ng hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyadzan billah. Sana po ay magpakup po tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sana po ay hindi po tayo mapabilang at hindi po natin magawa itong hindi po tayo matatamaan ng hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, aksaru munafiki ummati qura'uha. Ang karamihan sa mga munafik sa aking mga ay yung mga nagbabasa ng Quran. So napabilang po itong mga contestant na ang kanilang hangarin ay para lamang dito sa mundo, hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alam natin, ang contestant, ang kanyang hinahangad ay para siya ay manalo. Ginagawa niyang lahat ng paraan, pagpapaganda ng boses, lahat ng mga estilo para gumanda ang kanyang boses, para mapakinggan ng maraming tao, ng judge, para siya ay may panalo. So yun po ang hangarin niya. So ibig sabihin, nawawala siya sa pagka-ikhlas. Siya ay nahuhulog sa pagkariya, pagpapakitang tao lamang. Mahirap itong kumbaga mahirap tanggapin, pero ito ang buong katotohanan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So sana po ay maunawaan po natin lahat ng mga aming ipinaliwanag ngayong gabi. So medyo mahaba-haba na rin po ang ating muhadara. Magdua po tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana po ay kanya tayong patnubayan. I-guide po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas, at hindi po niya tayong papatayin hanggang sa hindi tayo napabilang sa mga taong muslima na mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala,
At ipagdua din natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na sana ipakita niya sa atin ang tunay, ang matuwid na landas para ito ay ating matahak, at ipakita rin niya sa atin ang aligaw na landas para ito ay maiwasan natin, insyaAllah. So hanggang dito na lamang po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.